She was not impeached. She was never impeached. Bakit po? Dahil yung isinampang impeachment case sa Senado noong February 5 was declared unconstitutional. It was void from the beginning. Ano nangyari? Doon sa flood control, corruption, ang tahimik. Ang tahimik. No comment. Ngayon, papasok agad kay BP Sara ang issue. Sa lumang issue na ng confidential funds. Hindi po mahina ang pag-iisip ng Supreme Court. Alam nila na ito na naman po ay politika. Dapat doon pa sa flood control, maingay na kayo. So, saan ka nakakita? Bitbit nila lahat ng dokumento, pero nasa ibabaw mukha po ni BP Sara. Ano ibig sabihin na to? Palabas? Pagkatapos may panawagan at nagsisigawan, impeach. Impeach. Practice po yun. Ang nagtuturo po at nagpa-practice ay isa pong kinatawan ng isang party list na ang nangingibabaw ay ang kanilang pagiging guro, ang pangalan ng party list na yun. Pero hindi naman siya guro. Paano po natin ipapaliwanag dun sa ordinaryong mamamayan na nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa atin ngayon, ano exactly yung naging desisyon sa final ruling ng Supreme Court? Attorney Lamino. Thank you, Rob. Unang-una, banggitin ko na dito na dahil sa naging final na desisyon ng Korte Suprema, ay hindi na impeach si BP Sara. She was not impeached. She was never impeached. Bakit po? Dahil yung isinampang impeachment case sa Senado noong February 5 was declared unconstitutional. It was void from the beginning dahil hindi nag-comply doon sa provision po ng Article 11, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5 ng ating Constitution. So ibig sabihin yan, walang impeachment na nangyari against BP Sara dahil na void yung impeachment na sinampa ng Kamara sa Senado. So, masaya tayo, BP Sara was never impeached pursuant to the final ruling of the Supreme Court. Yes, so Dr. Mata, sa paningin niyo po, no, bilang isang doktor, mamamayan, no, very responsible na citizen ng Pilipinas, ano po nakikita niyo dito? Is it really just, is it principle na ipinaglalaban nila, or are you seeing some self-interest na pumapasok doon sa issue na nire-raise nila against the Supreme Court? Yes, thank you for the question, Rob. Ako'y nagpapasalamat sa Supreme Court, no, dahil parang merong gwardiya tayo. Nilagay ng Diyos ang Supreme Court para bantay. Kasi nakikita talaga na politika. Kasi kung hindi politika, dapat napabilib ang Supreme Court. Kunwari ngayon, nag-file sila ng impeachment ulit. Dapat napabilib ang Supreme Court before the impeachment kay BP Sara. Dapat mga ilang buwan, sige silang galit ng galit sa mga flood control, corruption. Tapos iniisa-isa nila lahat sino yung mga involved doon sa mga corruption. Tapos pinasok nila ito ngayon kay BP Sara kasi sasabihin nila kasali si BP Sara sa another corruption issue. Siguro ang Supreme Court mabilib na talagang anti-corruption itong grupo na ito. Pero ano nangyari? Doon sa flood control, corruption, ang tahimik. Ang tahimik. No comment. Ngayon, papasok agad kay BP Sara ang issue. Sa lumang issue na ng confidential funds. Hindi po mahina ang pag-iisip ng Supreme Court. Alam nila na ito na naman po ay politika. Dapat doon pa sa flood control, maingay na kayo. So, it's not the fault of the Supreme Court kung ito po'y mataturn down naman dahil halata po siya na politika at hindi talaga based on principle as the question. Thank you, Dr. Mata. How about you po, Miss Penny? Ano nakikita nyo sa issue na to? Na, nag-iingay some of the legislators and those others that are obviously also against the Vice President. Salamat, Carl. Sa totoo lang, just like Dr. Mata, I'm very thankful po sa naging desisyon at talagang pinag-igi talaga ng Supreme Court na tayuan at panindigan yung tama.
At binantayan nila talaga to. Kasi magiging parang nakakahiya mas lalo kapag kinatigan sila ng Supreme Court. Dahil alam natin, mulat sa pool, mali. Dahil alam mo, lahat ng bagay na inumpisahan mong mali, hindi mo pwedeng tapusin ng tama. So anong ine-expect ng mga tao kapag yan ay naging tama sa pananaw ng iba? Pero umpisa pa lang, alam na lahat ng taong bayan at ng Pilipino na mali ito, naglulukuhan tayo, ito'y parang isang sarswela. Sa totoo lang po, ginagamit nila sa pamumulitika at pansarili yung mga isyong pinaninindigan nila. At tulad ng sinabi rin po ni Dr. Mata, ang issue sa flood control ay isang mahalagang problema na talagang dapat tutukan. Pero tila nakatutok ang pansin sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Alam naman po ninyo at ayon din po kay VP Sara, ang investigasyon sa mga proyekto ng flood control ay too little, too late, at para pong sarsuela. Nagpapahiwatig ito ng may motibo sa likod po ng investigasyon. Amin din pong pinag-aaralan at nagmamasid-masid kami kasi mahirap po yung tira pasok tayo. Salita ng salita, pero sa huli lulunukin mo lahat ng kinain mo. Just like VP Sara, nag-observe siya, tahimik lang. Pinanonood lang sila kung paano nila guyuin ang taong bayan. At binigyan din po ng atin pong VP Sara ang korupsyon sa mga proyekto. Ito ay hindi po bagong mga pangyayari sa mga nakaraang administrasyon. Ang tanong dito, Carol, tulad din po ng tinatanong niyo sa amin, bakit nakatutok ang issue lagi kay VP Sara? Marahil po dahil sa mga aligasyon ng korupsyon at pang-aabuso sa pondo. Ngunit, ang mga grupo ng civil society at mga oposisyon ay dapat din tutukan. Yung tunay pong issue dito sa bansa ay ang flood control. Yun ang dapat makontrol, flood control. Dapat tutukan nila at ikontrol na rin nila ang kanilang mga sarili na manindigan sa mali at gusto lang nilang tutukan at tayuan. Dahil ang bansang Pilipinas ay hindi lamang personal na kanilang gusto at personal na buhay nila. Ang mga aligasyon nila po kay VP Sara, sa totoo lang ginagawa nilang katatawanan ang atin pong bayan. Ginagawa nila po tayong tanga. Ginagawa nilang uto-uto ang mga Pilipino. Mulat sa pool, alam naman natin kung ano ang kanilang agenda. Dahil kung hindi isa sa agenda nila na talagang i-control at tanggalin o kasuhan at maging madumi at masama sa mata ng taong bayan si VP Sara. Yun po ang kanilang agenda dahil natatakot po sila na ito po ay magkaroon talaga ng liwanag at malaman ng totoo na nakita naman yun sa Bureau observation. Wala nga silang makita. Malinis. Yung opisina po nila nakakalimutan na nilang linisin. Dahil kontrolado pa rin nila yung mga nagmamasid at nagbibigay ng opinyon para sa kaalaman ng taong bayan. Maraming media po kontrolado. Marami po tayo mga politiko, opisyal ng gobyerno na kontrolado nila dahil po sa salapi. Kaya nga po, sabi ko, Karob, kahit anong talino ng tao, kapag ang bibig nakasara, baliwala eh. Sa mga panahon ngayon at oras natin ngayon na talagang nalilimahid ang ating bansa dahil nga pinapabayaan natin silang magsalita ng magsalita tapos nagpapamedya pa, saan ka nakakita? Bit-bit nila lahat ng dokumento pero nasa ibabaw mukha po ni VP Sara. Ano ibig sabihin na to? Palabas? Pagkatapos may panawagan at nagsisigawan, impeach. Impeach. Practice po yun. Ang nagtuturo po at nagpa-practice ay isa pong kinatawan ng isang party list na ang nangingibabaw ay ang kanilang pagiging guro, ang pangalan ng party list na yun. Pero hindi naman siya guro. Kaya nga po, siguro, hindi po siya guro, siguro. Pero lahat po ng bagay may hangganan at hindi po ninyo malilinlang
ang katotohanan. Karab?